Magandang gabi mga kapuso, narito na tayo sa episode 73 ng Widow's War. Talagang nakakalusot nga tong si Sam, no, dahil nga pinagtatanggol siya ng kanyang abogado. Matibay yung depensa nila laban dito kay Aurora. Sinasabi ng kanyang abogado na malino nga naman sa video na gustong isama ni Paco si Samantha sa may clip. Kaya meron talaga siyang balak na ano, saktan yung kanyang asawa. Nagawa lang naman doon ni Samantha para ipagtanggol yung sarili niya. That's a self-defense. So matibay na depensa nila to para mapasawalang bisa itong si Samantha at bumaba yung kaso laban sa kanya. Ngayon nagalit itong si Aurora, sabi niya, "Traitor ka, attorney. Hindi ko sukat akalain na magiging ganito ka. Unang-unang kakampi ka namin, sa amin ka, pero hindi ko alam na ganito ang gagawin mo sa amin." Inawat lang siya ni Amando, sabi ni Amando, "Tama na po, madam." Ngayon, nung umalis nga tong si Aurora, sabi naman ni attorney, "Bully ka, isa kang bully, Aurora." Ngayon talagang nakahinga na maluwag itong si Samantha, no? Samantala, ito namang si Vivian, todo explain siya kay Galban. Sabi niya, "Galban, nakita mo naman, dalawa sila, mag-isa lang ako. Pinagtutulungan nila ako." Sabi naman ni George, "Hindi totoo yan, pa. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi ng babae to." Sabi naman ni Ruth, "Oh, totoo yon, Sir Galban. Wala nga kaming ginagawa dyan, siya nung unang sumugod eh. Mabuti pa, Vivian, mag-impake na kayo ng anak mo. Isama mo siya. Hindi ka ba nag-aalala sa safety ng anak natin?" "Nag-aalala na naman ako, pero sana, Sophia na lang yung pabalikin mo ng Baguio. Wag ako. Ayoko sa Baguio, malungkot doon. Makinig ka sa akin, Vivian. Kung ayaw mo ng gulo. Di ba, Galban, sinasabi ko sa'yo, nagbago na ako. Ito, ginagawa ko na. Sila yung nag-umpisa eh. Wala akong ginagawang mali. I said, stop. Mag-impake ka na. Isama mo yung anak natin. Wala kang ibang gagawin kundi sumunod sa akin daw. Wala kang magagawa," sabi ni Galban. So, pinipigil ni Ruth yung tawa niya. No? Natatawa ako dito sa eksenong to eh. So, asar talo si Vivian. Wala na nga talaga siyang nagawa kundi mag-i-empake sila mag-ina at uuwi sila, no? Galing sa Baguio. Puntang Baguio rather. So, pagpasok ni Galban, sabi niya, "Akala ko ba naman pagpunta ko rito sa bahay mo, mapapahinga ko yung ulo ko. Yung pala, mas stress ka pa para sa akin. Ano ba yung kinagagalit mo?" Sabi naman ni Galban, "Alam mo, nakita ko kasi na inaaway ni Vivian itong si George. So pinalayas ko, mabuti naman yun para mabuwasan ng salot dito sa Palacios Estate." Pinagtanggol mo si George over your kabet? Bakit? Ayoko kasi ma-stress si George dahil buntis siya. Nagdadalang tao si George? Isa na naman Palacios? Oh yes. At meron na namang tagapagmana mula sa pamilya namin, mula sa angkan namin. Paano ba yun, Aurora? Dalawa na ang tagapagmana ko, ang daughter ko, pati ang magiging apo ko. So nakakatoto eksena to na walang kibo si Aurora. So ito namang si Edward, sabi niya, "Bakit naman kasi isasama ka ng mama mo? Siya naman yung may kasalanan na." Sabi naman ni Sophia, "Hindi ko rin alam eh, hindi ko rin to ginusto." Sabi ni Edward, "Alam mo, mamimiss kita." So, hinawakan niya yung mga kamay ni Sophia. Nahuli sila ni Vivian. Sabi niya, "Ano yung ginagawa mo ha? Ba't mo hinahawakan yung kamay ni Sophia? Bawal yan. Kabastusan yan." Sinampal niya naman lakas si Edward. Grabe, lakas sa sampal. Tinamaan siya ng kanang nung kamay, no? So, niyuyugyug ni Vivian itong si Edward. "Huwag mong gagawin yan ha? Hindi ko pinihintulutan na hawakan mo yung kamay ng anak ko." Ngayon, tawa ng tawa tong si Galban. Sabi niya, "Ba't hindi ka makapagsalita, Aurora? Hindi ko sukat akalain na magiging ganyan yung reaction mo. Ano ba kasing kinagagalit mo? Paano yung mga lawyers ng family natin? Wala silang magandang maitutulong sa pamilya natin. Alam mo ba, obstruction of justice lamang yung maikakaso ko kay Samantha. Ayokong nang ganun. 6 na taon lang yung sentensya niya. Pagkatapos makakalaya agad siya. Wala na ako iba pang paraan para idiin siya sa kaso. Matibay yung laban nila tungkol sa akin," sabi ni Galban, no? "Para saan pa't naghanap ka pa ng ebidensya? Mababaliwala rin naman pala." Teka, saan mo ba kasi nahanap yung ebidensya yun, yung video na yun? Naalala ni Aurora, di ba? Nung time na yun, syempre nakita niya yung video nasa laptop ni Basil. Sabi niya, sa laptop ni Basil. Hindi kaya nagsabuatan sila ni Samantha sa kanang anak mo para patayin si Paco? Sabi niya, no? At bakit, kuya? Dahil nakasave ito sa laptop ni Basil. So, ibig sabihin, si Basil mismo ang kumuha ng video na yun.
Hindi kaya nagkampiyan silang dalawa ni Samantha para pagkaisang patayin yung anak ko? Sabi naman ni Galvan, hindi totoo yan, Aurora. Ano ba pinag-iisip mo, ha? Nagsasabi ako na totoo. Hindi ko nga alam na kinunan niya ni Basil yung video na yan eh. Silang dalawa eh. Pati mo magagawa ko yun na ipapatay yung pamangking ko na kasabot ko yung anak ko. Alam mo, pamilya pa rin tayo. Nag-aaway tayo, oo, pero tayo pa rin na magtutulungan. Hindi naniniwala si Aurora. Ngayon eto na. Sabi ni Vivian, wag mo nga hawakan yung kamay ng anak ko ha. Ikaw, tumigil ka, isa ka pa. Inaawat siya ni Sophia pero inaway siya ng nanay niya. Ngayon biglang dumating itong si Ruth saka itong si George, nahuli sila. Kasi nga wala nga talaga magawa itong si Edward eh. Paopo-opo lang siya, sabi niya, huwag mo na ulitin yun ha. Alam mo nang dahil sa inyo. Kayo ang dahilan, ang pamilya ninyo, kaya kung ba't kami mapapalayas dito sa bahay na to. So nung pagsalubo ni George, sinampal niya agad ng malakas si Vivian. Buti nga sa'yo, deserve mo yan. Ngayon sabi naman ni Aurora, hindi ako naniniwala sa'yo kuya. Kaming dalawa ni Paco ang nagtitimpi na hindi namin kayang pumatay, hindi namin kayo kayang patayin, baka kayo. Sabi ni Galvano, hindi namin magagawa yan. Oo, nagtatalo tayo, nag-aaway tayo, nagkakasakitan tayo, pero hanggang doon lang yun. Pero pamilya tayo, magkadugo tayo. Tayo lang din na magtutulungan, wala nang iba, sabi ni Galvan, no? Ngayon, eto na, dumako na tayo kina George, sabi niya, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, dapat lang yan sa'yo. Alam mo, saktan mo na ako, wag lang ang kapatid at ang nanay ko, wag lang ang pamilya ko, mong idamay dito. Ngayon, sabi naman ni Vivian, no, sige, pagtulungan nyo ako, wala akong pakialam sa inyo. Nandahil sa inyo, kaya kami mapapaalis dito, sabi ni Ruth, no, ang dahil pang satsat, kinaladkad niya, sige na, pasok nyo na sa banyan, pasok nyo na, bitawan mo ako, sabi ni Vivian, alam nyo ba, eto ha, makinig kayong lahat sa akin, etong sasabihin ko sa inyo, George, ha, kayong lahat, o sige ano yon, sabi ni Ruth, no, alam nyo ba, kayong lahat, para sabihin ko sa inyo, ang katotohanan, buntis yang si George, ang galing niya magtago ng sikreto, di ba, yung Santa Santita na yan, nagdadalang tao yan, oo, buntis siya. Hindi ko alam kung anong orasyon ang ginamit niyang bruha na yan para mabuntis o kung sino man yung kinabit niyang lalaki para siya magdalang tao. O ngayon, pagkalat nyo na sa social media, kunan nyo pa ng video, i-record nyo pa tong pangyayaring to para iparating nyo sa Palacios Killer para malaman niya na isang Palacios ang nasa sinapupunan niyang George na yan para patayin siya ng Palacios Killer para siya ang punteryahin. Sige, ikalat nyo. Ito yung magandang balita, di ba? Ito yung katotohanan. Buntis si George, sabi. Nagulat silang lahat. Yung mga katulong, pati si Miko, saka si Cairo. Gulat sila, buntis pala si George. Ngayon, sabi naman ni Ruth, wala talagang mabuti maidudulot yung babaeng yan. Baliw, sabi. Talagang nakakabusit talaga yan. Sige na, umalis na kayo. Sabi niya, no? O sabi ni, Vivian, no? Patayan na to. Sabi niya. Sumakay na nga sila ng van. Tuwang-tuwa tong si Vivian kasi nga, aalis na nga lang siya, nakaganti pa siya. No? Ngayon, dumako na tayo dito sa huling bahagi na kung saan itong si Sergeant Turriales. Tinatanong niya nga itong si Samantha, di ba? Pati siya yung kanyang lawyer. Ngayon, dumating nga itong si Aurora, sabi niya, Sam, saglit lang, sabi nung lawyer. Nasa kalagitnaan siya ng interview ni Sergeant Turriales, wala akong pakialam. Meron akong tanong sa kanya. Totoo ba nakasabot mo si Basil para patayin si Paco? Sumagot ka. Pwede ba huwag ka na magtanga-tangahan? Alam natin na ang tinutukoy ko rito ay ang pagkakahulog ni Paco sa clip. Sabi ni Samantha, no? Ano ba yan? Yung ibig niyo sabihin? Sabi niya, no? Ngayon sabi nga nung lawyer, huwag mong sasagutin ang tanong niya. Sabi ni Samantha, hindi ko kasabwat si Basil. Sabi naman ni Galvano, sabi niya si Aurora hindi kami magkasabwat. Ngayon sabi naman ni Samantha, kasi kaya merong kopya ng si Basil, tinakot niya ako. Merong isang kondisyon, sabi ni Sergeant Turriales, yan din ang itatanong ko sa'yo. Samantha, bakit merong kopya ng si Basil? Kasi nga sabi nga ni Aurora, kung merong kopya ng video si Basil, bakit hindi niya to nilabas nung araw na investigasyon? Diba? Bakit niya ito tinago? Anong dahilan niya? Diba dapat nga makipagtulungan siya sa amin nung time na yon? So, yun yung pinagtataka nila, diba? Kasi nga merong ang kondisyones itong si Basil kaya hindi niya nilalabas yung video. Gusto niya i-blackmail itong si Samantha na kapag hindi niya napatay itong si George, ilalabas yung video. Panakot kay Sam, diba?
So dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa gabing ito mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari pakisubscribe lamang po para lagi ka updated sa mga episodes and updates ng Widow's War and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.